So yun, mega love shoutout po sa inyong lahat, no? Especially po sa mga Manilenyo, mga taga Maynila, no? Na wala na sa akong pagsuporta dito sa ating YouTube channel, kay Yorme, at sa mga Iskonians, no? So ngayon ay meron po kasing balita na kakapasok lang na kung saan ay ang Manila daw ay nakakatakot na daw na city. Marami na daw mga Manilenyo, mga Iskonians, at kung kanino ka pa nakasuporta na halos natatakot na daw lumabas kapag gabi. Pero actually, alam nyo ba, mga Manilenyo, mga Iskonians, na nung panahon na si Yorme Isko Moreno, ang mayor, no, ng Maynila, ay ang Maynila po or City of Manila ay number 2 sa pinaka-safest country, no, or safest city in Southeast Asia. Ito po siya. No, ipapabasa ko po sa inyo. Ayan. Nakalagay po dito, no, sa tawag dito crime rate, no, ng Maynila. Ayan, nakalagay dito. Inquirer.net yan. Public perception of safety in Manila has also sharply declined, especially at night, with the safety index dropping to a concerning 29.96%. No, in contrast, under the administration of former Mayor Isko Moreno from 2019 to 2022, Manila saw a significant decline in crime. At the time, the Nombio Crime Index for Manila was reported at 59.4%. Philippine National Police or PNP data show 45% drop in crime volume of 20,517 incident in 2019 to 11,231 in 2020 nung panahon na si Moreno implemented various crime prevention strategies including boosting police presence and installing 1,000 closed-circuit television or CCTV cameras across the city, allowing for improved real-time monitoring and response to the criminal activities. Diba? Nakita nyo yan? Yan po ang balita, no, na nakalagay sa Inquirer.net. So ito, para mas klaro. In contrast, under the administration of former Mayor Isko Moreno from 2019 to 2022, Manila saw a significant decline in crime at that time. The Nombio Crime Index for Manila was reported at 59.4%. Philippine National Police or PNP data show at 45% drop in crime volume from 20,517 incident in 2019 to 11,231 in 2020. No? Pero alam nyo ba mga kababayan, nung naging mayor na si Lacuna, eto na. Manila, Philippines, the latest report from the Nombio Crime Index has ranked Manila as the most dangerous city in Southeast Asia. Biruin nyo ha. Inquirer.net. Manila, Philippines. The latest report from the Nombio Crime Index has ranked Manila as the most dangerous city in Southeast Asia, reflecting a significant increase in crime rate and a growing sense of fear among residents. The city received a crime index score of 64.23 with a high rating of 72.51 in all over crime, 71.26 in property crimes, and 71.12 in violent crimes. 'Di ba? Nakalagay? Nung si Hani na ang mayor, ito na nakalagay. Public perception of safety in Manila also sharply declined, especially at night, with the safety index dropping to concerning 29.96% nung si Isko ang mayor. 'Di ba? Pero ngayon, my God, latest report from the Nombio Crime has ranked Manila as the most dangerous city in Southeast Asia nung mayor na si Lacuna. So dito po natin, no, kuhaan ng base. Dito natin makikita kung gaano at paano maabilidad ang isang alkalde o mayor ng lugar, kung paano siya mamuno. Nagre-reflect kasi yan eh. Kapag ang pinuno mo magaling, matalino, masipag at matapang, magre-reflect dyan yung kanyang ginawa. Magre-reflect dyan yung Maynila
kung saan siya. Pero kapag ang namuno, bugok, tanga, inutil, buwaya, nagre-reflect din yan kung ano yung takbo ng kanyang nasasakupan. Kapag buwaya ka, maraming krimen na mangyayari. Nandyan yung nakawan, nandyan yung isnatsan, nandyan yung hold-upan. Kasi buwaya ang namuno, buwaya din ang nasasakupan. Diba? Oh. Kapag pulpul ka, nandyan na yung mga kapulisan, traffic enforcer, kutong na lang ang nalalaman. Bakit? Pulpul. Pag nanakaw na lang ang naaalam. Kasi ang sabihin agad ng mga ano dyan, nagbabantay ng para sa safety, diba? Mga safety sa ating lugar, sa ating nasasakupang lugar. Sasabihin agad nila yung mga nagbabantay, mga kapulisan, kung ano pa naman yan. Hindi ko naman sinabi lahat ha, may ibang kapulisan ganun. Sabihin agad, bakit tayo mag-duty at bakit natin gampanan ng ganyan kung ang nag-utos nga or ang pinuno nga natin wala din namang ginawang tama. 'Di ba? Nagre-reflect kasi 'yan. Doon mo makita kung paano mo iboto, paano mo paniwalaan at paano ka paano ka makasabi sa sarili mo na dapat kong iboto si Isko, dapat kong iboto si Hani, dapat kong iboto si Sam Versosa. Bakit? Kasi magaling silang mamuno. So pagdating kay Hani, most dangerous city in Southeast Asia. Pagdating kay Sam Versosa, hindi ko lang alam. Kasi ultimo nga sa computation ng 18 billion daw na inutang, kung tutuusin, bawat isang Manilenyo, 100,000 daw. 18 billion i-divide mo sa 2.3 million Manilenyo. Ang 18 billion, 100,000 per head ba? Or magiging 8,000 pesos na lang yung 18 billion. Biruin nyo si Sam Versosa, ang sabi niya, ang 18 billion na inutang ni Hani Lacuna at ni Isko Moreno, kung tutuusin, ipinamigay nila sa tao, 100,000 per head yan. Eh kung itotal mo naman yung residente sa Maynila, almost 2 million mahigit. I-divide mo yung, sabihin natin 2.3, yung mga butante lang. 2.3 million butante. I-divide mo dun sa 18 billion. So sa tingin mo makakatanggap ka ng 100,000 per head? Baka nga 7,500 na lang eh. 'Di ba? Pagdating pa nga lang sa computation, mali na. Paano pa mamuno sa Manila? Mali-mali na nga mag-compute. 'Di ba? Akala ko budol. Pero bakit mali mag-compute? 'Di ba? Pagdating naman kay sino pa, yung iba diyan puro bunganga lang. 'Di ba sabi ko sa inyo, ako na nagsabi sa inyo, mga Manilenyo, mga Iskonians at kahit hindi Iskonians, mga Lacunians at mga Spamians, iboto nyo na si Isko. Bakit? Si Isko lang ang bukod tanging mayor na gumawa niyan para sa inyo. Kung ayaw nyo ng mayor na matapang, piliin nyo si Lacuna. Kung ayaw nyo ng mayor na hindi magnakaw, piliin nyo si Sam Versosa. Di ba? Simple lang. Kung gusto nyong mayor na hindi magnanakaw, piliin nyo si Sam Versosa. Kung gusto nyong mayor na matapang, piliin nyo si Lacuna. Kung gusto nyong mayor na inisip niya ang kapakanan ninyo, si Isko Moreno, iboto nyo. Si Isko lang ang bukod tangi na nagsabi, kahit mahirap ka, pagdating ng pangangailangan mo, may gobyerno kang masasandalan. Ngayon, kapag mahirap ka, kung ang nanalo si Sam Versosa, pag wala kang sports car, hindi ka kilala. Kapag mahirap ka, kapag naging mayor si Hani Lacuna, kahit 500 na nga lang yung ayuda mo, madidili pa. 'Di ba? Simple lang mga Pilipino, mga Manilenyo. Kung gusto mong mayor na matapang, si Lacuna piliin mo. Kaya tumataas ang crime rate. Kung gusto mong mayor na hindi magnanakaw, si Sam Versosa.
Kung gusto mong mayor na iniisip yung kapakanan mo at buong pamilya mo, si Isko Moreno, piliin mo. Kaya, so yun lang. Noong si Isko ang mayor ng Maynila, safe city. Number 2 sa pinaka-safe na city ang Maynila. Ngayon na sila kuna ng mayor, oh my God, dangerous city na in Southeast Asia. What the heck, sabi ng Kano. So yun lang, maraming salamat. See you next vlog. God first. Thank you.